Ito na siya. Ganito lang pala kaliit yung para sa couple. Female. Yan. Ito na siya. Ganito lang pala kaliit yung para sa couple. Female. Yan. Parang mahaba. Kala namin mahaba siya. Tapos yan, sa tenga. Hi, buddy. Dila siya. May dila. Si dila niya. Ayan, lapit na siya mag-isip. Hello. So, mamaya namin siya lalagyan ng e-collar. Pag medyo gising-gising na. First water. After kapon. Ay! Very Hello. good, buddy. Ang lakas niya. Ang ganda rin. Hmm? Very good, buddy. Look, mami, buddy. Very good. Oh, sige. Iinom daw kasi siya. Drink water. Drink water, anak. Dali. Drink water, anak. Ayaw mo na nito. Drink water. Okay. O, okay na. Kakain daw ulit siya. Kain ulit. Konti-konti muna. Progress. Day 2 ni Budeng. Natin. Hi! So, tinanggal na lang namin yung e-collar ni Buddy nung nagre-recover pa siya kasi ang extreme nung pagkamot niya. So, mas may tendency na makalmot, matanggal yung tahi, which is yun yung pinaka-iingatan natin. Kasi may nakasabay kami sa vet clinic no, last time. Nakalmot and natanggal nung pusa niya, yung sugat nung kapon. So, ang tendency, inulit siya, tinahi siya internally and externally, dalawa, naka 4,000 si ma'am doon, sa owner na yon. So, ayaw naman natin mangyari yun sa mga pusa natin or sa mga ipapakapon natin since doble gastos yun. And mahirap na sa part natin and of course, mas mahirap sa part ng alaga natin. Kasi imagine mo, mag-undergo ulit sila ng anesthesia, undergo ulit ng process, recovery, sobrang hirap. So, ang recommended talaga nila is to put e-collar, but still, of course, titinan-tinan natin yung mga alaga natin kasi kinakamot and ginagalaw pa rin nila kahit yung e-collar. So, make sure to prevent them from leaking and of course, makalmot yung sugat nila. Yun yung pinaka-iingatan natin. And luckily, we have a very good patient. Oh, very good tong body natin. Since hindi niya ginalaw kahit wala siyang e-collar. So, mabilis lang yung recovery niya. And look at her now. Actually, mas tumaba nga siya eh. Ayaw na magpakita. Ayan no, mas mataba siya. Diba? Nakikita niyo ba yung difference?
Kasi for us, mas nakita namin tumaba siya. This is our body 2 weeks after her kapon. Look at that. Actually, tumaba siya. Ang bilis nga eh. So, totoo pala yun, no, na kapag nakapon na yung mga alaga nyo, like pusa or aso, tumataba sila. So, sobrang daming benefits ng pagpapakapon. Isa yun sa nagiging effect sa pusa natin. Look at that. Lumaki siya, as in. So, this is her. Look at that face! Bawal lang lumabas ngayon kasi umuulan, so hindi siya makagala. Kasi may bagyo. So, after na siguro ng bagyo, papalabasin na namin siya sa kanyang cage. Kasi hindi siya sanay ng cage. Talagang pagala-gala na siya dito sa garden. Look at that. Yeah. Yan. Pagala-gala lang siya dyan, pero since umuulan, mahihirapan din siya mabasa-basa. Magdudumi lang din siya. So, kukulong muna natin.